pH, and dissolved oxygen. Up to what extent? Ilang parts per million ang kaya ng tubig i-absorb at a given temperature? Minemaintain ko po ay 10 ppm ng nitrates, no? 0 to 10, yun po yung minemaintain namin na nitrates. Kadalasan 0 po ito. Nagiging 10 lang po ito kung nag-harvest kami ng halaman. Yes, nitrates. But my question is oxygen. Dissolved oxygen. Yeah. Ang isda po, minemaintain ko sa 7 to 8. Pero yung halaman, kahit 2, nabubuhay po. Kahit 2. May tanong pa po ba? Yes, sir. Nabanggit mo na rin lang yung lumot at lablab. Lumot. Pwede bang gumawa ng isa pang tangke na hindi tayo nagtatanim ng halaman? Pwede po. Pero yung pupo niya, doon magpapatubo ng lumot. Ganun po ang ginagawa namin. Ibabalik yung tubig na yon na lumot sa isda, kakainin ng isda yung lumot. Yun po, konting paalala. Ayaw po natin na yung tayo ng isda, yun yung ginagamit na panglumot, tapos ipapakain natin ulit sa isda. Mas maganda po kung 3 tiyan ang dinadaanan. Kung mas maganda, kung yung excess na waste nyo, i-grow nyo ng asola or duckweed, yung asola or duckweed ipakain sa manok, yung waste ng manok, ipalagay sa tubig at mag-grow ng lablab, at yung lablab ipakain sa isda. May I add, sir? May I add? Yes, sir. That ferrous oxide or rust, yung kalawang, in the presence of rust doon sa tubig, ay na-enhance yung growth ng lablab by as many as 23 times. Opo, kasi yung rust po, iron po yan eh. Pero not necessarily, kailangan po chelated. Kailangan chelated yung iron para ma-absorb. Ano ang chelated? Ibig sabihin chelated na i-absorb, na dissolve sa tubig. Chelation is the process by which the organic radical combines with metallic ions. Opo. Bakit kailangan ng 3 tiyan? Yun po yung tinatawag na humane treatment of animals. Para hindi naman, parang sinabi nyo na yung EBS nyo, dinirekta nyo sa taniman, yung petsay na nanggaling doon ay kinain nyo. So, nagkakaroon po ng risk ng E. coli, no? Nagkakaroon na yung mga mad cow disease yan. Pero with prebiotics, makontrol na natin. Pwedeng lagyan ng probiotics or mga ganyan, no? Okay. Gumagamit din po tayo ng probiotics, no? Pero advanced na po yung technology na yan. Pilipinas lang ang hindi gumagamit ng sariling manure. Ano po? Pardon. Pilipinas lang yata ang hindi gumagamit ng sariling manure. China, India. Nagkaroon po kasi ng risk ng E. coli, no? Kasi warm-blooded po tayo. Sa isda, walang risk dahil cold-blooded po yung isda, no? Walang risk ng E. coli. Kaya dinidiscourage yung human manure o humanure kasi may risk tayo ng E. coli. Ang asola pwede kainin ng isda direct. Hindi po. Hindi po namin nire-recommend, pero pwede. Ang asola po kasi ay filter, no? So, kung ano yung ma-absorb niya, toxins, nutrients, nasa balat niya, no? Para mas safe, ibilad po ito. Pero ang isda kumakain ng halaman. Kumakain po. Omnivore po sila. Lalo na yung tilapia. Engineer Martin, I'm sorry po to interrupt the question and answer portion. Yes, ano po? Kasi may susunod po na speaker, no? Ay, sorry po Ira-wrap up po ni Engineer Martin yung kanyang presentation, no? Okay. But then, kung kayo po, kasi nakita namin na ganun kayo ka-interesado dito sa topic na to, no? Sa presentation. Ang kanyang booth po ay booth number 44. 44 po, opo. So, kung marami kayong katanungan pa, makonsult ninyo si Engineer Martin doon. Ang booth niya ay nandun po. Nandito po sa side. Opo. Sa side, Booth number yes. 44. Okay. He will Yan. just wrap up, no? Opo. Thank you so much. Huwag po muna kayong umalis. Pero, Opo. yes, wag muna kayo Hindi umalis. po libre ito. May bayad po ang seminar na ito. No? Kala nyo libre, umalis na kayo, ha? Yan. Ang bayad po nito ay pay it forward, no? Kung nagustuhan nyo yung inyong natutunan, ikwento nyo, no? Turuan nyo yung iba. Spread organic agriculture, spread aquaponics po in the Philippines po. Muli, marami pong salamat, no, sa ating mga makikinig po. Sana po nagustuhan nyo. Magandang umaga po.
Ang susunod natin na presentation ay prepare your own cosmetics at home. Yung mga ating gentlemen sa audience, wag po kayong umalis kasi magandang business opportunity rin ito para sa inyo, no? Para sa inyong wife o kaya mga anak ninyo. Ngayon, pasalamatan po muna natin muli si Engineer Martin De Leon. Let's give him a round of applause for a very enlightening and informative presentation. So tulad ng sinabi ko sa inyo earlier, nasa booth 44 po siya. Ngayon, please give us a few minutes of your time to prepare for the next presentation. And may we remind you to please take care of all your belongings. And if you have any trash, marami pong trash bins sa tabi-tabi natin. Maraming salamat po. Wag muna kayo umalis, ha? Meron pa tayong isa. Ay ang paghahanda or preparation of your own cosmetics at home by Milea All Organics.